naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, habang nagkakagulo po sa Senado, ito na naman po, muling sumiklab itong matinding panyanyari dyan sa Iran. No? Ito po ang latest, 24 hours, United States has launched a fresh wave of direct military airstrikes against multiple targets inside Iran. No? So muli pong umatake itong United States dito po sa loob ng Iran. At bilang ganti po ng Iran, muling isinara itong Strait of Hormuz. Ayan, grabe po. No? Habang tayo ay tutok na tutok dito sa Senado, second round po ng Iranian US-Iran war na mas sarado na naman po yung Strait of Hormuz. Ang tanong, handa na po ba ang ating gobyerno this time? Kasi po, kung tutusin, yung una po, pwede po silang mga tuwira na, teka muna, syempre, hindi naman natin napaghandaan niyang gera na yan, di ba? Sa pagitan ng US at Iran. Ngayon po, sa second time around, hindi na po nila pwedeng ikatwiran na hindi nyo pa rin napaghandaan. Dahil actually, continuous yung threat dyan sa Middle East. Ang tanong, handa na ba tayo ngayon? Yeah. Pag-uusapan natin yan. Sa pag-uusapan po natin, ay eto pong matutuloy ba o hindi. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa po. Naghihintay rin po tayo rito ng sagot. At tinanong po natin si Senator Marcoleta kung tuloy ba o hindi ang kanyang hearing ngayong araw. Hindi pa po sumasagot. Hintay-hintayin po natin. Siyempre, sa mga latest po ng kaganapan, dito po sa nagaganap po sa Pilipinas, Chis Escudero, siya ba ang tatayo na presiding officer sa impeachment versus VP Sara Duterte? Ito ba yung isa sa kasunduan nila ng walang butong si Wing Gatchalian? Mukhang sa tingin ni Chis Escudero ay kayang-kaya niyang paikutin itong si Wing Gatchalian. Tignan po natin ang kaganapan dyan. Okay, ito naman po. Nag-react po itong si Mama Monchang. Mama Monchang Ortega. Bakit Mama Monchang? Ang laki. Tsaka talagang may pagkachismoso rin tong si Congressman Ortega. Ano ba pakialam mo dyan sa Senate? Huwag na kayong makialam. Pag-igihan nyo na lang yung paghanda dyan sa inyong impeachment. Bakit pa nakikialam pa kayo sa Senado? Magulo na nga sila. Sa tingin mo, may makikinig sa'yo. Mama Monchang Ortega. Naalala ko lang si Mama Monchang. Chismosang matabang badingdong, di ba? Ito po, yung mga fans club po, ng mga impeachment ni VP Sara, ihaharap na raw ba? Nagtatanong po si Adjong kung ihaharap daw po ba ni VP Sara si Mary Grace Piatos. Ang dami na po nagaganap sa mundo. Hanggang ngayon, Mary Grace Piatos pa rin kayo. Upgrade naman. Mag-update naman po kayo ng banat. Napakarami na po naganap. Nakailang palit na po yung Senado. Hanggang ngayon, Mary Grace Piatos pa rin ang banat nyo kay VP Sara. Yan po mga sasagutin natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tanong uli natin sa ating Lolo Chis, sa ating Judas Chis Cariote. Araw-araw itong tanong natin kay Judas Chis Cariote.
Judas Iscariote, tanong. Sabi mo, hindi ka nag-traidor, di ba? Sabi mo, hindi ka naghudas. Sabi mo, ikaw kaya ka bumaliktad o kaya ka nag-traidor sa mga kasama mo sa Brave 13. Ito ang dialogue mo, di ba? Ang sabi mo, kaya ako bumaliktad dahil gusto ko ng sesyon para magkaroon na raw ng sesyon sa Senado. Tanong lang, Iscariote. Judas Iscariote, ito ang tanong. Buhat ba nang bumaliktad ka at narito kumampi ka sa walang butong siwing Gatchalian? Nagkaroon na kayo ng sesyon sa Senado? Wala pa rin. So, anong tawag dyan? Pambubudol sa mamamayan. Araw-araw kung itatanong sa iyo yan, Judas Iscariote, aaraw-arawin kita ng tanong kasi binubola mo yung mamamayan eh. Ayaw mo pang sabihin, kaya ako bumaliktad dahil ayaw kong matulad kay Jinggoy na baka makulong ako. Maniniwala pa kami, sabihin namin, tama lang yun, ang ganda ng asawa mo, wala nga naman magpakulong ka. Ang ganda, ang bata ng asawa mo. Judas Iscariote, huwag mo na kami lolokohin na kaya gusto mo, gandang pakinggan, di ba? Kasi hindi nagsa-session eh. Kaya ako ng Judas. Kaya ako bumaliktad. Dahil gusto kong magkaroon ng session. Tanong. Araw-araw tong tanong na to. Pasensya na kayo kung bakulitan kayo. May session na ba? I'm bad. May Bluetooth ba? Teka muna. Paalala. Okay. Sa Bluetooth. Nakabukas po. Kaya medyo pangit yung sounds. Araw-araw yan itatanong natin kay Iscariote. Wala pong session na naganap buhat nung bumaliktad siya. Ano yung sinasabi mo ngayon? Ibang ibang session eh. Maraming salamat sa nagpaalala na nakabukas ang Bluetooth para namang gumanda yung ating sounds. Okay. Punta na po tayo sa mga tunay na balita. Yan, araw-arawin kita dyan, Iscariote. Hindi mo maluloko yung tao. Ito po, ang walang kamatayang Mary Grace Piatos. Sabi po ni Representative Sia Alonto Adjong, kakailanganin ng defense team ni Vice President Sara Duterte na maagang i-disclose ang tungkol sa misteryo pa rin hanggang ngayon na si Mary Grace Piatos. Kung ipepresenta nila itong testigo sa impeachment trial sa Senado, ayon kay House Trial Spokesperson Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong. Alam mo Adjong, napakarami ng panyanyari sa Senado na ganap. Ang dami na nangyari sa ating bansa. Yang Mary Grace Piatos na yan, bago pa maggera yung US at Iran. Di ba? Tatandaan nyo, Mary Grace Piatos na yan. Kayo ang bintang ng bintang, Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Dapat kayo maglantad kay Mary Grace Piatos kaysa kay Madriaga. Kaysa si Madriaga yung pinipresent nyo, i-present nyo si Mary Grace Piatos. Kasi si BP Sara, wag niyong pakialaman yung depensa. Bakit? Kung ako naman, bakit ko iharap yan si Mary Grace Piatos? Alam na po ng lahat ng mamamayang Pilipino kung sino si Mary Grace Piatos. Alam na po ng lahat ng tao kung sino si Mary Grace Piatos. Yan po yung mga agent na itinanim diyan sa mga grupo na Hoy, teka, may sagot. Mukhang sumagot si Sen. Sige. Okay na ba? Mag-1 po kayo.
Hindi po. Kanina po kasi kanina po kasi mga kapatid naka-on yung ano kaya parang nasa okey. Bago po ako magsimula nag-message po tayo kay Senator Marcoleta kasi nga hinihintay natin, eh. Eh, ayaw ko naman maging makulit. Sabihin, porket nakakuha ka ng number ko, eh, mamaya't mayain mo ko. Ito po ang tanong ko sa kanya, "Senator, good AM po. Tuloy po ba ang hearing niyo?" Ngayon lang po sumagot habang tayo ay nagpo-program. Lockdown ng Senate, work from home. Takot na takot ang walang quorum na 12. Kolorum talaga. Alam niyo na ngayon. Hindi ko rin alam. Ganyan po sagot ni Senator Marcoleta kaya yung tinatanong niyo ako, nung tinanong ko siya, "Kayo po ba'y nililigawan ni ano, ni, VP Sara dun sa ano, na maging VP niya?" Ganyan din po ang sagot, eh. Hindi hindi sumasagot ng direkta. Kayo na po bahalang umintindi sa sagot ni Senator Marcoleta. At least meron tayong sagot 'no. Sa tanong po na tuloy ba, lockdown, ulitin ko po, ito po ang sagot, Lockdown ng Senate, work from home, takot na takot ang walang quorum na 12, kolorum talaga. Yan po ang, kasagutan ng ating, Senator Marcoleta. Okay, bahala na po kayo umintindi. Bahala na po kayo umintindi. Mahirap naman. Mamaya mali ako ng pang-intindi. Kaya lang siyempre hindi na tayo, nagpasalamat na tayo. Okay, balik po tayo rito kay Alonto. Alam niyo po, yung sinasabi nila kakailanganin ng defense team ni, ni Sara Duterte, yung tungkol po sa hiwaga ni Mary Grace Piatos. Hindi naman po mahiwaga kahit naman po noon pa sinabi po ang confidential fund po kasi ginagamit po 'yan pambayad po ng mga confidential agent. Kailangan pa bang ispelengin sa inyo kung sino si Mary Grace Piatos? Ngayon kung duda po kayo, kayo po ang, magpatunay na ninakaw yung pondo para kay Mary Grace Piatos. Hindi po kayo ang nag-aakusa, eh. Bakit ba si VP Sara ang kinakailangang magpaliwanag pa niyan? Ang dami na naganap, kung yan pa rin po ang batayan ninyo, asahan po ninyo na kahit po kalaban ni VP Sara, malamang bumoto pabor kay VP Sara. Kung hanggang ngayon yan pa rin po umiinog ang inyong, impeachment, ah, kung ganyan pa rin po kababaw, kasi tignan niyo po, yung threat kaya wala pong abogado na magsasabi na yung threat kay VP Sara ay kay BBM, kay First Lady at saka kay Martin Romualdez ay yung conditional threat na pag natigok si VP Sara, wala pong abogado ko narinig na yan po ay threat sa buhay nila ngayon. Kaya nga ang tawag diyan graveyard threat o threat from the graveyard. Kinakailangan matigok muna si VP Sara bago maging makatotohanan yang threat na yan. Yung mga bangko, pera sa bangko na salin-salin, hindi nyo naman napatunayan na mayroon talagang pera sa bangko na bilyon-bilyon. Transaction lang yung sinasabi nyo. Yung mga akusasyon ninyo kay VP Sara hanggang ngayon, pambobola, pati ba naman to si Mary Grace Piatos? Poproblemahan, huwag kayong makialam kay VP Sara. Kung ano ang diskarte nila. Labas na dyan sa inyo, kaya nga hindi umatin dyan sa inyo si VP Sara dahil mga pakailamero kayo. Tapos ngayon sasabihin nyo, ilalabas ba ni VP Sara? Wala kayong pakialam, maglabas kayo ng, ang intindihin nyo, yung mga credible na, panay mga hearsay yung, si Trillanes, ang inyong isa sa mga testigo nyo.
Hindi naman kaano-ano ni Trillanes. Okay. Eto po, isa pang, si Mama Monchang. Tsismosong congressman na nagngangalang, Paulo Ortega. Sabi po ni VP Sara, yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa leadership ng administrasyon. Totoo yan, 'di ba? Totoo po yan, naniniwala tayo diyan. O ngayon, ano po ang sagot nito ni Mama Monchang Ortega? Ma'am VP, respectfully, parang mahirap sisihin ang Malacanang sa gulo ng Senado. Ah. Kung karamihan sa mga bida sa drama ay mga BFF at political allies mo rin. O yung mga bida daw sa drama ay mga BFF ni VP Sara. O, Mama Monchang, para sa kaalaman. Oy, 1.7 na tayo. 495 lang po ang nagla-likes. Paalala lang po natin, mag-likes, mag-share po tayo. Para sa kaalaman mo, Mama Monchang Ortega, ha? Anong BFF? Naka-13 sila Cayetano. Nagpalit po ng Senate President legal. Dapat, ang gawin nila nung dating pamunuan, wag tirang pikon. Dapat, tanggapin nila. Kasi may 13 eh. Tinanggap ba nila? Buhat po nung umupo si Cayetano. Sabi nga nila, gumulo na ang Senado, bumagsak na raw yung dignidad. Tindi ng paggamit nila, dignidad ng Senado. Kayo nga ang hindi marunong tumanggap ng inyong pagkatalo. Hindi kayo maginoo. Si Cayetano, nakuha niya yung Senate presidency ng legal. Buhat nung nabuo yung 13, hindi nyo na tinantanan ng kaguluhan. Hindi po sa parte ni Cayetano ang panggugulo. Ha? Sa parte po ng dating grupo ni Soto na ngayon ay pinamumunuan ng walang butong si Gatchalian. Opo. Biruin nyo, bakit hindi sasabihin ni VP Sara? Kailan ba nagsimula yan? Mukhang magulo ang Senado kasi hinaharang nila si Bato na maging ika-13. Nagkahabulan, pero si Bato madulas. Doon naman talaga nagsimula, di ba? Naging mukhang magulo na kasi saan ka nakakita ng senador na hinahabol sa Senado? For the first time, ngayon lang po naganap na mayroong senador ng Pilipinas na hinahabol ng mga taga-NBI. Pareho lang po kami ng salamin ni Melvin Matibag. Kasi nakita niya, nakakatalino yung ganitong salamin. Pagkatapos nun, nung presidente na, ano sabi ni Cayetano? Ni 1 oras hindi niyo ako pinagbigyan. Mula nung naupo ako, plano dito, atake doon. Putya, oras pa lang si Cayetano, 1 araw pa lang, sinabi niyo na kagad, bumaba na yung dignidad eh. Pero wala kayong sinabi ha. Walang sinabi yung mga kabilang grupo, yung mga fans club ng kabilang grupo. Wala silang sinabi na pinababa ni Erwin o Robasman Tulfo. Pinababa ni Erwin Robasman ang imahe ng Senado. Saan ka nakakita? Kukwelyuhan ko kayo. Bibit-biting ko kayo palabas. Anak ng tinapay. Sinabi niya yan nung tapos na sila Marcoleta. Kung talagang matapang ka habang nakasalang si Marcoleta tsaka yung si Cayetano doon, kausap yung 18 na Marines. Opo, tatawagin ko pa rin yung 18 Marines. Bakit? Bawal na ba?
Ayon nga kay Edu Manzano, once a Marines, always a Marines. Once a Marine yata. Ayan, no? Once a Marine, always a Marine. Bakit nyo ipagkakait sa kanila? Natawagin silang Marine, talaga namang Marine sila. Tatawagin yung kargador. Kaya ikaw, Mama Monchang, hindi totoo ng mga kakampi. O sino ba yung nagpipilit na yung 12 ang bagong quorum? Kampo ba ni Cayetano? Si Cayetano binoto ng 13 para mo ma-unseat ang isang senador, Senate President. Para mo ma-unseat ang isang Senate President, kinakailangan po muna makakuha ka ng 13 na senador. Yung 12, ginawa nilang quorum. Tapos sasabihin mo, Mama Monchang, na si BP Sara yung mga kaalyado ni BP Sara. Tsaka wag na kayo makikialam sa Senado. Ngayon, balik tayo. Yung bang sinasabi nila na magkakasesyon na pagka nang agaw sila ng Senate presidency, nagkatotoo na? Judas Iscariote? 1,900 tayo, 688 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po tayo. Hindi nyo, ayaw ko lang tanungin si Senator Marcoleta eh. Hindi kaya sinadya lang ni Senator Marcoleta na nasabihin na mag-hearing kami ngayong Huwebes para ipakita lang kung anong gagawin ni Gatchalian. Kasi po, matalino talaga to si Senator Marcoleta eh. O katulad niyan, hindi sila natuloy ngayon. Sa susunod ba na magsasabi ng hearing si Marcoleta, work from home pa rin? Mahalata ka na niyan, Gatchalian. Okay, punta po tayo rito sa sa iba pang balita. Ito, nagugustuhan ko 'tong sinasabi ni Edu Manzano, once a Marine, always a Marine. Kasi po parang ang laking, excuse me po. Ang laki pong usapin sa kanila na tawaging Marines tong mga to. Sabi po ni Edu Manzano, nagpapasalamat po tayo na meron pong mga artistang ganito. Sabi po ni Edu Manzano, no, ay siya po ay may problema siya rito sa mga tao na yung mga Marines na tinatawag niyang Marines, na mga dating Marines ay tawaging kargador at basura. O basurero. Okay. Sabi pa niya, hindi raw po karapat-dapat sa mga taong naglingkod sa bansa natin. Tatawagin na lang sila o mamaliitin na lang. Alam niyo po, tama rin eh. Matalino rin po to si Edu Manzano eh. Hindi katulad ng kanyang anak na si I love you, Blackie. Okay. Sabi niya, hindi po dapat na minamaliit itong mga nagtaya ng buhay nila noong araw. Kasi ano ba si Edu Manzano? Parang siya dati, US Marines ba siya? Alam ko basta US siya eh. Sundalo siya ng US dati, 'di ba? Alam naman natin na US citizen niya nung araw. Siguro ngayon, sa dami na napangasawang Pilipina, baka Pilipino na to si Manzano.
Sabi niya, dapat daw po, no, pakinggan yung sinasabi nila. At kung may mali po sa sinabi nila, pabulaanan sa pamamagitan ng yung hindi po i-dismiss ng mga sinungaling, patunayan nyo kung ano yung mali. Putya, sa investigasyon na ano sa bagay, hindi nila tinatawag na hearing. Doon po sa may meeting, Blue Ribbon Committee meeting ni Erwin Tulfo, ang pinaka-guest, ang pinaka-resource person nila si Rafraf Sinabi ni Rafraf, sinungaling yung mga yan. Putya, naniwala na yung mga fans club ng mga Tulfo. Alam niyo naman yung mga fans club ng mga Tulfo, matindi. Marami pong fans club ng mga Tulfo ay mga Duterte. Kaya po, huwag kayong magtaka kung bakit marami po ang nababawas dyan sa subscriber ni Idol Rafraf. Igalang niyo po sila. Okay, isa pa pong eto po, may balita po rito na galing po sa Ang Balita ngayon. Sinasabi po rito, Escudero muling mamumuno sa impeachment trial ni BP Sara. Okay. Ayon kay Gatchalian, wala pang pinal na desisyon sa kanilang 12 members, majority block. Kung si Chis Escudero, yun pala. Kaya pala, lumabas ang payag habang nagpapatuloy ang tensyon sa Senado. So may balak pala si Chis na siya yung maging presiding officer dito po sa impeachment ni BP Sara. Bawal po yan. Totoo ba nabawasan ng 1.6 million ang subscriber ni Idol Rafraf? Yan. Kasi po, alam niyo mga Duterte supporters, bagamat alam natin na hindi, yung mga Tulfo, hindi naman talaga Duterte yan. Pero kasi, importante sa atin yung nakakatulong sa kapwa di ba? Ngayon, nakita po natin na yung pagtulong nila sa mga kapwa, hindi po natin i-deny yan. US Air Force, si Edo Manzano ayon kay Marife. Basta US ano siya di ba? US Armed Forces. Okay. Sa madaling salita, eto palang si Chis Escudero, kilala niya si Win Gatchalian Sa tingin niya siguro kaya niyang paikutin. Pero mali po yun dahil nakalagay po sa konstitusyon, binasa po natin yan, ang magpe-preside po, pag ang ini-impeach po ay Senate, ay ang Presidente ng Pilipinas, katulad po ni dating President Erap Estrada, ang magpe-preside po, Supreme Court Chief Justice. Kaya po si Davide yung nag-preside nun Pero in any other position, mula Vice President, Ombudsman, Supreme Court Justices, at mga member ng mga commissions katulad ng Commission on Election, Commission on Civil Service, at iba pang commission, Commission on Audit, kinakailangan po magpe-preside Senate President. Yun pa lang, hindi mo na kaya win kaya pumanig sa iyo si Chis Escudero. Si Chis Cariote. Ano naman masasabi mo, Tito Sen? Mukhang nawaisan pa kayo ni Judas Chis Cariote. Kala mo ikaw ang mamumuno uli sa Senado ngayon, baka ang nag-a-advise pa dyan kay Gatchalian si Chis Cariote na. Okay. Punta na po tayo rito sa sa iba pang balita bago po dun sa latest sa Iran war. Ito po yung mga nakakatawa po ng mga pro-Marcos at mga dilawan kakamping. Lumindol po sa
sa Mindanao. Hindi po sakop ng Davao City. Akala nila Mindanao, Davao City agad eh. Hindi po sakop ng pamumuno ni Baste Duterte. Mindanao po. Ang epicenter, kung hindi ako nagkakamali, ay diyan sa Jensan o kung hindi man sa Jensan, diyan sa Sarangani, no? Ito po ang tanong ng mga mahinang kokote na mga supporter ng kabilang panig. Asan ang mga Duterte? Questions raised after powerful Mindanao earthquake. Nakakatawa talaga 'tong mga 'to eh. Ito pa sabi, hindi nyo kaya umuwi from The Hague. Puro sarili kapakanan inaatupag. Nasaan daw ang mga Duterte? Okay. Alam nyo, akala nyo nakakasira sa Duterte yan? Yan ang patunay na ang paghanap nyo sa Duterte, kahit hindi naman sila yung Pangulo, yan po yung patunay na pati kayong mga supporter ni BBM, tanggap nyo na po na inutil yung ating Pangulo. Kawawa naman yung Pangulo natin. Pinamumukha ninyo. Nagkataong kayong supporter pero pinamumukha nyo sa Pangulo na inutil. Kasi inahanap nyo, Duterte. Parang pati yung mga supporter ni BBM, give up na eh. Give up na kami. Alam naming walang magagawa si BBM, kaya Duterte na lang hinahanap namin. Nasaan daw yung mga Duterte nung lumindol sa Mindanao? Di po ba? Trip ni Jack. Alam mo, trip ni Jack, taon na po, taon na po nang hindi na ako nagbo-boxing. Paubaya na po natin yan sa mga boxing vloggers. Matagal na po ako dito. 7 taon na po ako nasa politics. Dati lang sabay. Sabay lang yung boxing tsaka politics. Ngayon po, iniwan ko na po yung boxing kasi meron na po akong radio show. Busy na po ako eh. Ayoko naman na magkaroon ng magkaroon po ng yung mamenos ko po. Paubaya ko na po sa kanila kasi yung katawan lupa ko hindi ko na po kayang hati-hatiin. Busy na ako. Dati wala pa akong radio show eh, kaya nakakapag-boxing pa ako. Okay? Okay. So, yung pong ito pa isang kabobohan ito. Sabi nito, nagngangalang Anima Christy Fermin. Ginamit mo pa pangalan ni Nanay Christy ah. Sabi niya, may picture dito ng Inday Sara for President 2028 USA. Inday Sara for President USA, Coalition of Inday Sara Duterte supporters in USA. Nakita niya kasi Inday Sara for President USA. Kaya sabi, lalabanan pala ni Inday Sara si Donald Trump. Ang tatalino niyo talaga. Ayan, gagawin nilang katatawanan yan. Sasabihin nila, eto, merong Inday Sara for President 2028 USA. Lalaban pala si BP Sara sa USA kalaban ni Donald Trump. Nakakaawa Nakakaawa talaga itong mga followers ni BBM tsaka mga dilawan kakamping. Ang husay nyo mag-isip eh. Sasagutin pa ba natin kung bakit may USA yan? Huwag na natin. Ihang na lang natin yung mga utak nila. Hindi ko sasagutin kung bakit may USA yan. Nagrarally kasi ang ano nila yung poster ba tawag doon o yung tarpaulin nilang malaki. Inday Sara for President USA. Pinagtawanan ng mga
Tatakbo pa pala si Inday Sara sa USA, okey lang yung mga utak. Ayan, kasi nakikinig kayo sa mga vlogger niyo na ang tanging sinasabi, tatay niyo karton. Okey, punta na po tayo rito sa kaganapan, naku, isa na naman pong kahindik-hindik. Eto po nangyari for the last 24 hours. The United States has launched fresh wave of direct military airstrikes against multiple targets inside Iran, triggering immediate retaliatory missile and drone attacks from Tehran against US bases in Persian Gulf. So, gumanti po yung Iran at binomba po yung mga US bases sa Persian Gulf and the formal closure of Strait of Hormuz sa ikalawang pagkakataon ay sinara po ng Iran ang Strait of Hormuz. Okay, ito po yung mga nangyari, US airstrikes. So, binomba po ng US ang mga military facilities in southern Iran, including Kergan, Menab, Serik, tapos areas near the Strait of Hormuz. Yan po ay in-order ni President Donald Trump dahil po sa pagpapabagsak ng mga Iranian sa US Army Apache helicopters. Kumounter naman po ang Iran. Ito po, nagpaulan din po ng drone at missile strikes ang Iran. Tinarget po ang 18 position across US military installations in the region, specifically striking the Ali, Al-Salim, and Ahmad Al-Jaber air bases in Kuwait, as well as the Sheikh Isa Air Base in Bahrain. Yan po. So ngayon, ano po ang problema natin dyan? For the second time around, sarado na naman po ang Strait of Hormuz. Magtataasan na naman po ang presyo ng langis. Ang tanong, handa na ba tayo ngayon? Kasi nung una, kinatwiran nila, siyempre, sino ba may nakakaalam na sisiklab ang digmaan? Ngayon po, continuing threat of war sa pagitan po ng Iran at US dyan po sa Middle East. Ano na po ang nagawa nating paghanda? Meron na ba tayong mga nakausap na bansa na mabibilan natin ng langis kung sakaling magsara na naman ang Hormuz? Alternative, may nakadil na ba tayo? Malamang wala. Kasi kung may kadil po tayo, binalita na po yan ni Auntie Claire. Pinagmamalaki na yan ni Auntie Claire. Yung mga kasunduan nga natin sa Europa na mga na defense. Pag may mga defense agreement tayo with the European countries na ang layo-layo sa Pilipinas, pinagmamalaki. Yan pa kayang hindi pagmalaki. Kaya tsak niyan, nung first round po nitong gera na to, Pilipinas po ang may pinakamalaking itinaas sa presyo ng langis. Bagsak na nga po yung ating piso, wala na pong pumapasok na foreign investments, wala pong pumapasok na mga turista. Eto na naman, meron na naman tayong panibagong round ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi nyo na po pwedeng ikatwiran na hindi tayo handa. Walang nakapaghanda. Maraming salamat po at naka 1,000 tayo. Naka 1,000 po tayo na likers. Meron na ba tayong mga mabibilan ng langis maliban dun sa dumadaan sa Hormuz?
Kaya tinitingnan ko kung meron pa tayong balita. So susubaybayan po natin 'yan, ha. Ngayon, panahon na para mag-usap kayo ano, Alan Cayetano at Sherwin Gatchalian, mag-usap na kayo. May giyera na uli. Kalimutan niyo na muna yung kung ano-ano. Kinakailangan niyo na madaliin 'yan. Alam mo kung ako kay Alan, bigay niya na 'yan kay Gatchalian. Basta ang compromise lang, 'di ba? Oh, ibigay niya na 'yan kay Gatchalian, yang Senate presidency. Ang maiwan lang sa atin yung blue ribbon ni Marcoleta. Okay na tayo dun. Yan lang naman ang importante ngayon. Wala na po yan. Bakit po hindi halos iniintindi ni VP Sara? Tinanong po siya, anong paghanda na ginagawa niyo sa impeachment? Pinaubaya ko na yan sa mga abogado ko. Bakit po? Natitiyak tayo na si VP Sara ay madidismiss po yung kaso ni VP Sara? Kasi po ang kinakailangan nila 18 senador. Ilan na bang 13 nga hindi sila makabuo eh. Kasi po kung may 13 na sila, tapos na 'yan, 'di ba? I-declare na nila na presidente si Gwin Gatchalian. Tapos na po yung kanilang problema. Kaso wala silang 13. 13 nga eh. Hindi sila makabuo, 16 pa. Kaya hindi na po pinoproblema yan ni VP Sara. Ang problema ay nila ngayon, eto pong blue ribbon. Baliktad po yung sinasabi ng mga ni Alonto, Adjong. Sabi ni Adjong kasi, etong mga maleta issue raw ay ginagawang diversion dito po sa impeachment. Baliktad po. Yung impeachment po ang ginagawang diversion dito po sa Blue Ribbon Committee hearing. Mas matagal na nila natanggap na hindi po ma-impeach si VP Sara. Kaya nga nag-iisip na sila ng paraan para talunin si VP Sara eh. Kaya nga sila nagpo-project eh. Okay. Yun talaga. Talagang hindi nila ibibigay yan. Bakit hindi nila ibibigay yung Blue Ribbon Committee? Kasi nga, ayaw nilang mag-imbestiga talaga. Yan po ang katotohanan at pawang katotohanan lang. Ako naniniwala ako sa inyo. Hindi talaga nila ibibigay yan. Pero madali lang naman eh. Sa bagay, sa totoo lang, hinala naman talaga natin may isa pang babaliktad eh. May isa pang susunod kay Judas Iscariote. Kaya lang tandaan nyo, Judas Iscariote, kahit na anong gawin mo ngayon, kahit bumoto ka pa kay VP Sara, alam na namin na Judas ka. Di ba? Kasi ikaw yung unang kinasuhan eh. Sa totoo lang po, siya yung unang may kaso, di ba? Siya rin yung involved. Senate President po siya diyan sa tinatawag nating BICAM. Siya talaga yung kasama ron eh. Tapos nauna pa sa'yo makulong si Jinggoy. Yari ka dyan. Pag nagkataon. Wala ka nang mahita sa amin. Yang mga manghuhudas, wala kayong boto sa Mindanao at Visayas. Hindi literal na walang boto ha. Yun talagang talagang zero masisiro kayo doon. Hindi kayo makakakuha ng boto. Malaking bagay po yung Visayas at Mindanao. Congratulations